Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Lara. Dati akong call center agent sa isang kumpanya sa Ortigas, Pasig City. 5 taon na akong nagtatrabaho noon sa night shift. Sanay na sa dilim, sa lamig ng opisina at sa katahimikan ng 10 oras ng gabi. Pero kahit gaano ako kasanay sa puyatan, may isang gabi na hindi ko na kailanman malilimutan. Ang gabing nagpakita sa amin ng kakaibang nilalang sa mismong ikatlong palapag ng Eastview Corporate Tower. Ang call center namin ay kilala sa 24/7 operations. Kaya kahit 3:00 ng umaga, buhay na buhay ang paligid. Pero may kakaiba sa building namin. Matagal nang sinasabi ng mga janitor na may mga nagliligaw daw tuwing madaling araw. Lalo na sa mga cubicle na malapit sa room 3A. Ang lumang training room na matagal nang isinara. Wala raw ilaw doon. Pero minsan, bigla na lang may bubukas. Isang gabi ng undas, kakaunti lang ang pumasok. Ako, ang 2 teammates ko, at isang supervisor. Tahimik ang paligid, Boss Pao, at halos walang tumatawag. Pinatay namin ang kalahati ng ilaw para makatipid sa kuryente. Pero habang nagtatype ako, naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Akala ko ay aircon lang. Pero nang tumingin ako sa gilid, sarado naman lahat ng vent. Habang abala ako, Boss Pao, bigla kong napansin ang refleksyon ko sa salamin sa tapat ng station ko. Sa likuran ko ay may babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok, puting-puti ang suot. Pero nakayuko yun. Hindi siya kasama sa ship namin. Dahan-dahan kong nilingon. Pero wala naman. Pagbalik ko sa salamin, nandun ulit siya. Mas malapit na. Pinilit kong ituloy ang trabaho. Pero maya-maya pa ay biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw. Kasunod nun ay bumukas ang room 3A. Kahit walang susi at walang dapat nandoon. Napatingin kaming lahat at sabay-sabay naming narinig ang kaluskos na mga paa. Parang may naglalakad sa loob. Sa gitna ng katahimikan ay may humagikhik na babae. Mahina lang sa una, pero lumalakas habang tumatagal. Ang isa kong kasamahan, tumayo para silipin. Pero paglapit niya sa pintuan, biglang bumigat ang hangin. Amoy kandila at bulok na bulaklak. Nang sinilip niya ang loob, ay wala siyang nakita. Pero paglingon niya sa amin, maputla na siya. Ang sabi niya, may upuan daw na gumagalaw mag-isa. Ilang minuto lang, Boss Pao, tumigil ang ilaw sa pagkukurap at bumalik sa normal. Pero mula noon, parang may presensya na sa bawat sulok. Tuwing 3:00 ng umaga, may makikita kang anino na dumadaan sa hallway, papunta sa pantry. At kung susundan mo, mapapansin mong biglang naglalaho sa pader.
eksaktong bahagi kung saan dati may lumang pintuan bago ni-remodel ang building. Kinabukasan, Boss Pao, kinausap namin ang janitor. Sabi niya, noong hindi pa call center ang building, ospital daw iyon. At ang room 3A, dating morgue. Diyan daw dinadala ang mga bangkay bago ilabas. Yung parteng pinasukan ng multo, dating daanan pala ng mga stretcher ng patay. Kaya raw malamig doon kahit walang aircon. Simula noon, bawat shift na papatak ang 3:00 ng madaling araw, pinapatay namin ang ilaw ng hallway. Para kung dumaan man siya, hindi namin siya makita. Mas mabuti na raw yung hindi mo nakikita ang nakakatakot, kaysa makita mo at hindi na mawala sa isip mo. May mga bagong agents ngayon sa kumpanya. Wala na ako roon, Boss Pao. Pero minsan, nakakatanggap pa rin ako ng messages mula sa mga dati kong kasamahan. Lagi raw silang nakakakita ng CSR na nakaputi na hindi nila kilala. Ang sabi pa nila, pumapasok daw ito sa station ko at madalas nakatayo lang sa likod ng upuan ko. Nakayuko, parang naghihintay ng susunod na ship. Ngayon, Boss Pao, tuwing dumadaan ako sa Ortigas at nakikita ko ang Eastview Tower, hindi ko maiwasang tumingin sa ikatlong palapag. Minsan, may ilaw doon kahit sarado na ang kumpanya. At kung titignan mong mabuti, makikita mong may nakatayo sa loob ng room 3A. Tahimik, nakaputi, at nakatingin direkta sa labas. At doon ko naalala ang huling salita ng janitor bago ako nag-resign. Huwag kang tatagal ng 3:00 dito, Iha. Kasi sa ganoong oras, hindi lang mga agent ang gising. Pati sila tumatanggap din ng tawag.